Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakila, marangal ang kanyang ngalan. Si Yahweh ay dakilain, purihin ang Diyos na banal, yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal.
Tayo po'y manalangin, mga minamahal mga kapatid, sa hapong ito na ating pananambahan. Ama naming Diyos, gaano po ang kagalakan at kasiyahan ng bawat isa sa iyong mga anak na ngayon ay nagkakatipon sa mga sandaling ito upang minsan pa'y kilalanin ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Lalaging itanghal ang iyong dakilang pangalan dahil sa kamanghamanghang gawa na ginagawa mo at pinararanas sa bawat isa. Salamat sa iyo, Panginoon, sa katuparan ng iyong mga pangako. Nasasamahan mo kami sa bawat sandali. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Ipagtatanggol mo po kami, gagabayan, at papatnubayan sa anumang lakbayin namin, maging sa mga pagpapasyang ginagawa namin sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, sa katuparan ng iyong mga pangako na bagaman sapagkat binigyan mo kami ng buhay, kasabay ng buhay na ito ay ang kapangakuan mo, Panginoon, na kasapatan sa lahat ng aming pangangailangan at kayamanan ng iyong biyaya, maaari naming maranasan. Napakabuti mo nga, Panginoon, kaya sa mga sandaling ito, hangarin ng puso namin, Panginoon, na tanggapin mo po ang aming pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Linisin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga karumihan. Kami ng mga anak mo na nagwawalang bahala kung minsan nakagagawa ng hindi marapat sa iyong harapan, nakakapagsalita ng mga bagay na masasakit laban sa aming kapwa, nagpapabaya sa aming mga tungkuling marapat naming gampanan sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, lahat po ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasala aming banal, ipagpatawad mo sa amin, Panginoon, nang sa gayon ay patuloy naming maranasan ang kagalakan at kasiyahan at kasayahan na lumakad na kasama kayo. Ama, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin sa aming pagpupulay ng iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong anak na iyong hinirang para magdala ng magandang balita para sa amin, Panginoong kalusugan ng aming kaluluwa at ng aming buhay espiritual. Panginoon, tulungan mo ang bawat bahagi ay maging kalugod-lugod sa iyo at tatanggapin namin, Panginoon, ang panibagong pagpapala, panibagong yaman ng iyong pagsama at panibagong kasiglahang dadalhin ito sa aming buhay sa hinaharapang mga panahon habang binibigyan mo pa kami ng pagkakataon sa buhay na ito. Salamat na, Ama, sa iyo. Tutulungan mo ang bawat isa sa amin. Bubuksan mo ang aming mga puso at isipan sa pagtanggap na iyong mga salita at dalangin namin, Panginoon, ang mga pusong itong makakarinig na iyong mga salita ay magkaroon ng diwa ng pagkamasunurin, Panginoon. Masumpungan mo kaming nakakalugod sa iyong harapan. Salamat ng maraming sa iyo, Panginoon, sa pagkakatipong ito ng iyong pamayanan na iyong pinili upang maglingkod sa iyo sa ganitong at sa iba't ibang uri ng pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus ang banal, ito po ang aming samot-dalangin. Siya nawa. Amen.
Ang pagbasa po ng banal na kasulatan ay matatagpuan natin sa mga gawa, kabanatang 16, talatang 25 hanggang 26. Ganito po ang ating mababasa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas, anupat na yanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Okay, magandang hapon po sa kanilang lahat. Kaya din po sa mga nanonood sa kanilang bahay-bahay. Tuloy nga po na tayo pa rin ay apektado, nasa gitna ng pandemya. At ang isa sa mga apektado nito ay ang mga churches, ang mga iglesia na saan ay iba ay napilitang magsara. Sa Manila nga, yung mga para-churches na umuupa sa mga malalaking places ay talagang nagsara kasi nga bawal naman ang gatherings, hindi nila kayang i-sustain yung mga upa doon sa mga places na kanilang pinagdarausan. Kaya marami ang mga iglesia nagsara. Bagamat nagsara ang napakaraming iglesia, ay nabuksan naman ang pagsamba sa bawat tahanan ng mga mananampalataya. Kumbagay, nagsara ang pinto pero nagbukas naman ang napakaraming opportunity na kung saan ang bawat tahanan ay naging worship center ng mga mananampalataya. Kaya nga sa ating tekstong patayan, ito ay kwento ni Pablo at ni Silas o ni Silas na kung saan ay matapos bumaba ang banal na espiritu sa mga mananampalataya, ganoon na lamang ang kanilang enthusiasm na ipahayag ang mabuting balita. Sila'y handang mamatay, walang takot na ipinangangaral ang salita ng Diyos. Pagkatapos ito ay nakakilala si Pablo na isang pangunahing taga-usig ng kanilang kapanahunan. Kaya nga't nang si Pablo ay makakilala, siya naman ay ginamit ng malawakan ng Panginoon upang mangaral ng salita ng Diyos. At isa sa kanyang tinatawag na missionary companion, missionary tandem, ay walang iba kundi si Silas. Na kung saan ito yung sidekick, ito yung right hand ni Pablo sa kanyang misyon, sa kanyang pangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, sa kanilang pangaral ng salita ng Diyos ay marami silang persecution na pag-uusig na hinarap kasi matapos silang magpalayas ng mga demonyo, mangaral ng salita ng Diyos, ay talagang sila ay inuusig sapagkat dumarami ang mga Kristiyano dahil ang mga mananampalataya ng kanilang kapanahunan ay walang takot na nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, sa ating teksto pinagbatayan, ang sabi doon sila ay hinuli at pinahagupit. Yun yung parusa ng kanilang kapanahunan kapag ikaw ay lumabag sa batas ng Romano. Ang unang parusa ay huhulihin ka at ipahahagupit. Sabi doon, sila ay ipinabilanggo at ipinangaw. Sabihin
nilagyan ng bolang bakal yung kanilang paa upang hindi sila makatakas. At kung ating pag-aaralan yung bilangguan noon, it's a dungeon, ang kulungan noon ay nasa ilalim ng lupa, siguro yung kulungan ngayon ay hindi katulad ng kulungan noon, bagamat mayroong pagkakatulad, na ito ay mainit, masikip, uncomfortable ka, at siguro ang pagkakakulong at pagkakabilanggo noong kanilang kapanahunan, para ka na rin sinistasahang mamatay kasi nga sa hirap na aabutin mo habang ikaw ay nakakulong. Ganon ang kalalagayan ni Pablo at ni Silas. Sila ay hinuli at binilanggo, doon sa dungeon na yon, kung saan ay tiyak na hindi sila makakatakas. O doon sa sila ay nakakulong, ay pinabantayan sila sa mga sundalo na kung saan ay para masigurado na hindi sila makakatakas. At ganun kalalagayan ay nandoon yung kanilang tiwala sa Panginoon na hindi sila pababayaan, na sa ganung kalalagayan ay alam ng Diyos yung mga pangyayari. God is in control. Alam ng Diyos yung ginagawa niya at sa kanilang buhay ay makikita natin na nandoon yung lubos sa pagtiwala sa Panginoon. Makita natin sa text ng ating pinagbatayan ay makita natin dito na there is always a persecution. Meron laging pag-uusig na dumarating sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Pero alam natin na sinabi din na mapalad ang mga inuusig sapagkat makikita nila ang kaharian ng Diyos. At ito yung mga bagay na makikita natin na sa ating buhay bilang mga Kristiyano, bahagi ng buhay ang pag-uusig. Kuminsan ay yung sa loob ng ating pamilya, kung tayo ay nag-iisang Kristiyano sa loob ng pamilya, kuminsan yung ating kapamilya yung umuusig sa atin. O kung hindi naman, yung mga taong nakapalibot sa atin, yung mga umuusig sa atin sapagkat ito yung bahagi ng ating paglilingkod sa Panginoon, na umasa tayo na laging may umuusig. At doon sa mga umuusig na yon, makita natin dito na ito yung challenge naman sa atin, na yung mga taong kumokontra, umuusig sa atin, pag naman sila yung nakakilala, sila naman yung mga Kristiyano matitibay na kung saan mula sa pag-uusig sa atin, pag sila ay nakakilala sa Panginoon, sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ng pagtitiyaga natin sa kanila na sila ay makakilala kahit na sila ay umuusig sa atin. Pag naman itong mga taong ito ay nakakilala sa Panginoon, sila yung matatatag na mga Kristiyano, na maipoproduce natin sapagkat mula sa pagkontra sa atin o sa pagsalangsang sa ating mga sinasabi at ginagawa, pag sila'y nakakilala, sila yung maituturing na matatatag na mga Kristiyano. Halimbawa si Pablo, makita natin dito na siya yung number one na umusig sa mga Kristiyano. Kaya nga ipinapatay pa nga niya yung mga mananampalataya at pinahuhuli, pinadadakip. At ang isa nga dito ay si Stephen, si Esteban, na kung saan ito yung first Christian martyr, na kung saan ay si Pablo pa yung nagbantay ng kanyang ng damit ni Esteban habang binabato hanggang sa mamatay si Esteban. Pero nang si Pablo ay makakilala sa Panginoon doon sa daan ng Damasco, makita natin dito na siya naman yung malawakang ginamit ng Panginoon. Siya pala yung gagamitin ng Panginoon upang gamitin sa mga hintil upang sila ay makakilala. At nang dumating yung punto na si Pablo ay nakakilala, makita natin dito na nagkaroon ng
transformation sa kanyang buhay na kung saan ay iniwan niya ang pagiging Roman citizen, iniwan niya yung pagiging miyembro bilang lawyer ng kanilang kapanahunan at siya ay naging alipin ni Kristo, no? Kaya nga't makita natin dito na si Pablo, sa galing niyang sumulat, almost 3/4 ng New Testament ay kanyang sulat, kanyang aklat na kung saan ay ito yung New Testament o yung bagong balita na ating pinag-aaralan. Kaya sa bilang mga Kristiyano, ang pag-uusig ay bahagi ng ating buhay. Huwag tayong magtaka kung maraming umuupo sa atin, maraming persecution sa atin, sapagkat ito ay bahagi ng ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Pangalawa, dinakip si Pablo at si Silas. Tunay nga na sila ay ibinilanggo. Hindi nila alam ang plano ng Diyos. Pero nandoon yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon na hindi sila iiwan ni pababayaan man. Kaya nga, ganun din si Pedro nung nabilanggo. Ang sabi lang sa kanya ni Jesus ay, trust me in prison. Kaya nga, sa teksto ng ating pinagbatayan ay ito yung pagtitiwala ni Pablo at ni Silas, na yung kanilang pagkakabilanggo, pagkakakulong ay hindi nila itinuturing na parusa, hindi nila itinuturing na ito'y sumpa sa kanila. Kundi may plano ang Panginoon sa kanilang buhay kung bakit nangyari ang mga bagay na yon. Walang bitterness sa kanilang puso, walang kapaitan, walang pagsisisi, na makikita natin sa kanilang buhay nang sila ay makulong at mga bagay na hindi inaasahan sa kanilang buhay sa pagsunod kay Jesus ay makita natin dito yung total trust, yung buong pagtitiwala nila sa Panginoon na anuman ang mangyari sa kanila ay may layunin ang Panginoon. Ito yung iniisip nila na may plano ang Diyos sa kanila kung bakit ipinaranas sa kanila ang mga bagay na gano'n. Kaya nga kuminsan dumarating sa ating buhay na kuminsan iniisip natin na tayo pinagbagsakan ng langit at lupa. Ito yung kinasadlakan natin. Ito yung mga bagay na nangyari sa atin na para bang nagsisisi tayo sa ating mga pagpapasya na ginawa sa ating mga buhay. Pero all things work together for good. Ibig sabihin, ang lahat ay nagkakalakip-lakip na gumagawa, sa mga taong sumusunod sa Panginoon. Ibig sabihin, may purpose ang Panginoon kung bakit nangyayari sa atin ang mga bagay na ito. Halimbawa, si Jose, sa Old Testament, makita natin dito na hindi niya maintindihan kung bakit galit sa kanya yung kanyang mga kapatid, bakit siya ipinagbili, bakit siya naging alipin sa Egypto. Hindi niya maintindihan kung bakit from one problem to another ay nangyari sa kanya ang mga bagay na yon. Pero nanatili siya, na tapat sa Panginoon. Yung pala, may plano sa kanya ang Panginoon na magiging governor siya ng Egypt. Kaya dumating yung mga bagay na yon. May plano para sa kanya ang Diyos. Kaya ipinaranas sa kanya yung mga ganoong karanasan sa kanyang buhay. Ganun din si Moises. Okay na yung buhay niya sa Egypt. Prince of Egypt nga siya. Pero dumating yung punto na kailangan niyang lisanin ito. Dahil sa mga pangyayari, okay na yung buhay niya sa Madian, doon sa kanyang biyanan na si Jethro. Pero dumating yung time na kinausap siya ng Panginoon para bumalik sa Egypto upang iligtas yung kanyang bayan. Makita natin dito na hindi pala demotion yung nangyari kay Moises kung bakit siya ay nawala doon sa pagiging prinsipe ng Egypt. Hindi pala parusa yung nangyari kay Moises dahil nawala siya doon sa palasyo. Kaya pala siya naging pastol, doon sa kanyang biyanang si Jethro. May plano ang Panginoon sa kanya na siya ay pinapractice. This is a training ground dahil may plano ang Panginoon sa kanya.
Ano din si Jesus, no? Makita natin dito na ito yung ito yung kanyang misyon na kung saan ay yung kaligtasan ng sanlibutan. Ano? Bagamat siya Diyos, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos at nakipambuhay sa atin. Ano? Bilang Diyos, pwede niyang gawin ang lahat upang tanggihan ng krus. Magpasa ng krus at ipako sa krus. Pero kailangan niyang magpatalo para manalo. No? Yun yung kanyang naisin sa buhay. Ano? Yung kanyang pagpapasan ng krus at pagpapako sa krus, ito ang magiging paraan upang magkaroon ng kaligtasan ang sanglibutan. Kaya sa ating mga nangyayari sa ating mga buhay, ano, hindi ito kabiguan para sa atin. No? Hindi ito parusa ng Diyos sa atin kung tayo man ay nasa gitna ng problema, nasa gitna ng pagsubok sa ating mga buhay, no? Kung tayo man ngayon ay dumaranas ng matinding pagsubok, ito ay plano ng Diyos. Ano? May nais ituro ang Diyos sa mga pinagdaraanan natin. Huwag natin itong ituring na parusa sa bawat isa, kundi may nais ang Diyos na matutunan tayo at ito yung magiging paraan upang malaman natin yung kanyang layunin sa ating mga buhay. Pangatlo, habang sila ay nakakulong, si Silas at si Pablo, makita natin dito na hindi naging dahilan ito upang magpuri sa Panginoon. Kaya ang title ng ating pinag-aaralan Prison of Praise. Ibig sabihin ay sa kabila na sila ay nasa kulungan, hindi napigil yung kanilang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Sabi nyo rin, umawit sila ng hymno. Hindi nga praise and worship, hymn, yung kanilang inawit. Kaya nga, makita natin dito na sa panahon ng pandemya, tulad ngayon, marami ang nagnanais na bumalik na muli sa church, sumamba sa church, kasi yung way of worship na madalas na ating nakagawian, gusto natin muling maramdaman. Kaya marami ang gustong umattend, ilang buwan na ba tayong lockdown, nasara yung ating church sa taon at 3 buwan, napakatagal na doon, kaya miss na natin. Kaya lang may mga protocols na kailangan natin sundin upang maka-attend tayo. Nag-iingat kasi tayo. Kasi pag nagkahawahan tayo, masasara yung church natin. Kaya unawain na lang natin yung mga protocols na ibinibigay sa atin kung sino yung dapat lang na umattend. Minsan nga nakakatawa kasi kung gusto mong umattend, magpaparegister ka. Pero kung hindi ka naman pwede, hindi ka pwedeng umattend. Kaya makita natin dito yung mga bagay na nakapaloob, dahil nga nag-iingat tayo sa isa't isa. Kaya nga ito yung mga bagay na dapat malampasan natin na matapos na ito upang wala ng hadlang upang tayo ay makasamba. Pero hanggang nandiyan yung banta ng pandemic ay maaring sumunod muna tayo sa protocols ng ating church. Kaya hindi naging hadlang ang prison, ang bilangguan kay Pablo at kay Silas. Hindi naging hadlang yung lugar, yung madilim na lugar, hindi naging hadlang yung uncomfortable place para sa kanila, kundi sila ay nagpatuloy sa pagsamba sa Panginoon. Dapat nating malaman na God is omnipresent. Ang Panginoon ay nasa lahat ng dakop. Ibig sabihin ay hindi confined ang Panginoon sa church. Kundi kung nasaan ka, nandoon ang presensya ng Panginoon. Ang lahat ng bagay ay nakaharap sa Panginoon, na nakikita ka ng Panginoon, at ang lahat ng lugar ay
nandoon yung presensya ng Panginoon. Kaya lang hinahanap natin yung nakagawian natin. Pero ang pagpupuri ay hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi maging sa loob ng ating tahanan di pwedeng gawin, maging sa ating kwarto, maging sa mga bagay na alam natin na makakausap natin ng Diyos ay nandoon ang Panginoon. Kaya nga ito yung mga bagay na makikita natin sa buhay ni Pablo at ni Silas. Ginawa nilang worship place ang isang bilangguan. Hindi hadlang yung lugar, hindi hadlang yung sitwasyon, hindi hadlang yung kanilang kalalagayan upang makapagpuri sa Panginoon. Ganun din yung dapat maging pananaw ng bawat isa sa atin. Kung hindi man tayo napabilang doon sa dapat pumunta sa church, tulad ni Pablo, hindi hadlang yung lugar, yung sitwasyon, yung kalalagayan natin upang hindi natin magawa yung pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Darating din ang araw, matatapos din ito at tayo ay magkakasama-sama. Kaya nga, ito yung makikita natin sa buhay ni Pablo at ni Silas. Ang pagsamba ay bahagi ng kanilang buhay. Is a way of life na kung saan ay pwede nilang gawin kahit saan lugar. At hindi ito napigil. At sabi doon, sila ay umawit at nagpuri sa Panginoon. Ganun din sa ating mga buhay. Kung minsan ay yung private worship ay mahalaga. Kasi yung pagpunta sa church, ito ay communal worship. Ibig sabihin, sama-sama nating pagsamba. At ito naman ay nakapagpapatibay ng pananampalataya. Dahil kung tayo ay nasa loob ng iglesia, tayo ay nakapagpapalakasan. Kaya nga sabi sa Biblia, huwag niyong kalilimutan ang mga pagtitipon. Kasi nga, yung presensya ng bawat isa ay nagbibigay ng alab sa isa't isa. Pero, mahalaga din yung tinatawag na individual worship. Yung private worship natin sa Panginoon. Na meron tayong separate time na kung saan ay umaawit tayo, only with the Lord, na siya lang yung kausap natin, na walang istorbo, walang maingay, kundi tayo lamang ay ng Panginoon ang nakikipag-usap. Kung minsan ay hindi natin nagagawa yung mga bagay na ito. Kung minsan ay kailangan natin humiwalay sa karamihan upang doon ay manalangin at magpuri sa Panginoon. Tulad ng ginagawa ni Jesus. Nakikita siya ng kanyang mga alagad na nasa bundok, humihiwalay sa karamihan. At doon ay siya ay nananalangin sa Panginoon. Ganun din sa ating personal na buhay. Kailangan tayo ay may personal na quiet time. May private worship experience sa ating mga buhay na hindi kailangang lagi nasa church, kundi maranasan natin alone with God yung ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. And then, habang sila ay umaawit, sabi doon nayanig, lumindol ng malakas at nayanig ang pundasyon ng bilangguan. Makita natin dito yung the power of worship. Makita natin dito yung kapangyarihan ng pagpupuri sa Panginoon. Sabi doon ay nayanig ang lupa. At sabi doon ay nakalag, nabuksan ang mga pintuan ng bilangguan at nakalag yung mga pangaw ng mga bilanggo. Yun yung kapangyarihan ng pagsamba sa Panginoon. Ibig sabihin ay physically sila ay na-unlock. Ibig sabihin ay napawalan sila, napalaya sila sa pamagitan ng kanilang pagpupuri sa Panginoon. Ngayon din sa ating buhay habang tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Kaya ito ay mahalaga sa buhay ng tao. Akala natin ay wala itong ganoong dating sa ating mga buhay. Pero habang tayo ay nagpupuri sa Panginoon,
ay nakikilala natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Habang tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon, ay mas nakikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Habang tayo umaawit ay nare-release tayo, no? Napapalaya tayo, nakakalag yung mga bagay na iniisip sa atin na nagiging talikala upang hindi natin maabot ang kaluwalhatian ng Panginoon. Na kuminsan ay kahit nagpupuri tayo ay nandoon pa rin yung problema at mga pagsubok sa buhay na hindi natin maiwan-iwan o hindi, nasa isip pa rin natin. No? Kahit kuminsan nga nasa church tayo, ang iniisip natin yung problema, yung mga pagsubok, yung bayarin sa kinabukasan, yung maniningis sa kinabukasan. Kaya kuminsan hindi tayo makapagsamba at makapagpuri sa Panginoon kasi iniisip natin yung mga problemang hindi pa dumarating at hindi pa nangyayari. No? One problem at a time, sabi ng Panginoon. No? Yung problema mo ngayon, yun yung lamang ang isipin mo at yung mga hindi pa dumarating, ay hayaan natin na ibigay natin ito sa paanan ng Panginoon. Kaya nga, sa pamagitan ng pagpupuri sa Panginoon, ay na-unlock tayo. Ibig sabihin ay yung praying na nagiging malaya tayo na kung saan ay iniiwan muna natin pansumandali yung mga bagay na humihila sa atin pababa upang hindi natin maranasan ang tunay na pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Sabi doon ay nakalag ang kanilang mga tanikala, nabuksan ang pintuan ng mga bilangguan. Ganun din sa ating buhay. No? Kung gaano kalaki yung pagtingin at pagkakilala natin sa Panginoon, kung sino siya sa ating buhay, ito yung nagpapalaya sa atin, no? Sa ating buhay upang huwag masyadong paalipin, doon sa mga pagsubok at problema na nasa ating buhay. Na kung marirealize natin na kung ang mundo ay pag-aari ng Diyos, na siya yung all-knowing God, siya ay makapangyarihan sa lahat, sino yung makatatalo sa Kanya? Sino yung ano pa hindi niya pwedeng gawin, no, sa ating mga buhay? Napakaliit ng problema kung ikukumpara natin sa laki ng Diyos at sa Kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. At sa ganun diwa, ay nakikilala natin ang Panginoon, kung sino siya sa ating mga buhay at kung sino siya sa ating mga buhay. Kaya yun yung kapangyarihan ng pagpupuri sa Panginoon. Privately and at yung pangmaramihan man ay nakapagbibigay sa atin upang tayo ay mapalaya doon sa tanikala na umaalipin sa atin. Doon sa mga bagay na sumisira at humihila sa atin upang hindi natin ma-reach yung kaluwalhatian ng Panginoon sa ating mga buhay. Ngayon ay pandemic, we are all affected. Marami nawalan ng trabaho, hindi natin alam kung ano yung susunod na mangyayari, hindi natin alam ang mga magaganap sa hinaharap. Lahat tayo ay apektado. Pero pakita natin dito na ang mga Kristiyano ay nananatiling matatag at nananatiling nagtitiwala sa Panginoon. Ibig sabihin ay hindi nagiging hadlang ang uncertainty, yung walang katiyakan sa ating buhay dahil kasama natin ang Panginoon, na alam natin na hindi niya tayo iiwan, di mababayaan man. Kaya nga sa ating pagpuri sa ating Panginoon ay ina-unlock niya tayo, nire-release niya tayo mula doon sa kabigatan ng ating buhay, ng ating puso, na pwede pala itong makalag, pwede pala itong mawala kung tayo ay patuloy na nagpupuri at nagtitiwala sa ating Panginoon. And then, sabi doon ay nakatakas yung mga bilanggo. At dahil nabuksan yung mga yung mga pintuan, nakalag yung kanilang mga pangaw, kaya sila ay nakatakas. Pero yung jail warden, yung bantay kulungan, ay
ito yung nagka-problema kasi sa Roman law, pag nakatakas ang bilanggo na binabantayan, ng tagapagbantay, ang parusa dito ay kamatayan. Kaya ang sabi doon ay nakita nila na ang bantay kulungan ay magpapakamatay dahil nakawala yung mga bilanggo, no? Pero napigil siya ni Pablo at ni Silas. Kaya nga ang sabi noong bilanggo ay ano ang gagawin ko? Ang sabi naman ni Pablo ay manampalataya ka at ang buong sambahayan mo ay maliligtas, no? Kaya makita natin dito spiritually ay nakalaya ang bantay kulungan na ito nang siya ay makarinig ng salita ng Diyos dahil kay Pablo at kay Silas. Hindi natuloy yung kanyang pagpapakamatay at sa halip siya ay na-share ng mabuting balita at sabi doon, manampalataya ka at ang buong sambahayan mo ay maliligtas. Makita natin dito yung mga bagay na nangyari, na kahit pala nasa dungeon, kahit na sila ay nasa bilangguan, ay pwede pa rin mag-ministry, nandoon pa rin yung ating urgency na ipahayag ang mabuting balita sa mga nasa sakupan natin, sa mga taong abot kamay lamang natin, tulad ng nangyari doon sa J-Luarte na ito na kung saan ay nakarinig ng salita ng Diyos na hindi naman sinasadya na nandoon si Pablo at si Silas at kaya siya naligtas, ganun din ang kanyang buong sambahayan. Kaya nga't makita natin dito na ito yung nais na naituro sa atin, na hindi hadlang ang lugar. Kung tayo man ay nasa bahay ngayon, na gustong-gusto nating makarating pero dahil tayo ay 65 years above, 65 years above o tayo ay 18 years below, hindi tayo makarating sa church dahil bawal, hindi hadlang ito upang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Kahit nasaan lugar tayo, ay pwede tayong magpahayag ng salita ng Diyos, mag-ministry sa mga taong nakakasalamuha natin, sa mga taong nadadaanan lamang natin. Hindi kailangan lumayo ka at magmisyon sa napakalayong lugar upang ipahayag ang salita ng Diyos, kundi kung saan ka naroon ay doon ka gagamitin ng Panginoon. At makita natin dito na kahit tayo ay ikinulong ng pandemyang ito, pwede pa rin tayong magpuri, magpasalamat, at mag-worship sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa araw na ito na ginawa mo sa amin, na minsan pa ay nakadaupang palad ka namin, Panginoon, sa kabila ng pandemya na kami nasa aming mga tahanan, pero hindi ito magiging hadlang upang hindi ka namin mapapurihan, masamba, at maibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri. Dakilang Diyos, tunay nga po na salamat sapagkat sa ganitong diwa, salamat po sa social media na nagagawa namin ang lahat ng bagay upang magampanan namin ang aming tungkulin. Tunay nga po na bigyan mo kami ng lakas upang ang lahat ng mga bagay na dapat namin gawin, Panginoon, ay magampanan namin. Tunay nga po, Panginoon, na dinadalangin namin ang kaligtasan ng bawat isa sa banta ng virus na ito. Ingatan mo at protektahan mo nga po ang bawat isa. Higit sa lahat, tunay nga po na pagpalain mo ang bawat tunay nga po na may mga nagugulumihanan, merong nag-aagam-agam sa mga darating na araw, Panginoon, hindi namin alam ang mangyayari, pero ikaw ang aming tanggulan, ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi natitinag. Tunay nga po na patnubayan at pagpalain at ingatan nyo nga po ang bawat isa. Dakilang Diyos, ikaw ang Diyos ang patuloy na mataas, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pakilipisan, pagtuturot kaaliwan ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang hapon. Magandang hapon po. Salamat po sa magandang sermon.